A blessed and a peaceful Sabbath day to everyone. Welcome to Revival Faith Ministries. This is Pastor Rex Frank, and I thank you for joining us today as we celebrate this wonderful and amazing day. Friends, it is truly a joy and a blessing that our Almighty Father Yahweh has brought us together once again to worship Him and to receive His life-changing word. So today, my friends, let us set aside every distraction, every worry, and every burden that may be occupying our minds. Let us give our full attention to Abba Yahweh because He desires to speak to each one of us personally. And my prayer is that we will not simply hear another sermon today, but that we will leave this place with hearts that have been changed by the living word of Abba Yahweh. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right. To start our message today, let us read Jeremiah chapter 23, verse 29. And this is Abba Yahweh talking. And it says, "A message from me is like a fire that burns things. It is like a hammer that breaks a rock into pieces. That is what Yahweh says." Basahin naman po natin sa Tagalog. "Ang aking mensahe ay parang apoy na tumutupok ng mga bagay. Ito ay parang martilyo na dumudurog ng bato sa maliliit na piraso. Ito ang sabi ni Yahweh." Friends, before we continue, let us humble ourselves before Almighty Father Yahweh and let us pray. Our gracious Heavenly Father Yahweh, Father, we thank you for gathering us together on this holy Sabbath day. Thank you once again for another opportunity to worship you and to learn from your precious word. Father, we ask that you will please open our hearts, please open our minds and our spiritual eyes today. Please remove every distraction, every doubt, and every hardened area within us so that we may fully receive your truth. Father, may your Holy Spirit guide every word that will be spoken today. And let this message not simply increase our knowledge, but transform the way we think, the way we live, and the way we follow you. Teach us to welcome your correction with humility, your instruction with joy, and with your truth with obedient hearts. Help us become faithful doers of your word and not hearers only. Once again, Father Yahweh, we thank you for your unfailing love, your mercy, and your many blessings. And we ask all these things through the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah, hallelujah. Friends, our message today is entitled, "The Fire and the Hammer of Yahweh's Word." The fire and the hammer of Yahweh's word. This title comes directly from Jeremiah 23, verse 29, where Abba Yahweh compares His word to two powerful tools, fire and hammer. But before we explain what the fire and the hammer represent, let us first understand why Abba Yahweh spoke these words. Friends, Jeremiah 23 was spoken during a time when false prophets were presenting their own ideas as messages from Abba Yahweh. Their words comforted people but did not correct their sins. However, Abba Yahweh's word does not only comfort us, it also confronts us, reveals what is wrong, and leads us to change. Hallelujah? So Abba Yahweh said, their words were like straw. Ang sabi niya, yung mga false prophets daw, yung kanilang mga salita ay parang dayami. Bakit parang dayami? Dahil ang dayami po, yung straw, they may look impressive. Dahil malago po sila, kung nakakita na po kayo ng dayami, malago po yun, okay? Pero wala itong saysay dahil hindi po ito nakapagbibigay
ng nourishment sa mga tao. However, mga kapatid, ang salita po ni Aba Yahweh ay tulad ng apoy na naglilinis at tulad po ito ng isang martilyo na bumabasag sa lahat ng kamalian ng tao. And look at this, my friends. Human words may entertain us. It may impress us and capture our attention. However, mga kapatid, Aba Yahweh's word exposes every lie. It reveals our sins and it leads us to the truth. Tama po ba? This is why we must not only listen to words that make us feel good. Wag lang yung mga salitang nagpapasaya sa atin ang dapat nating pakinggan. Because we must listen to the truth of Aba Yahweh's word. Dahil ang kanyang salita, mga kapatid, ay itinutuwid tayo. Ang kanyang mga salita ay hinihikayat tayo na magbago. So let me ask all of us an important question sa araw pong ito, mga kapatid. When was the last time Aba Yahweh's word truly changed something in your life? Kailan mo huling naranasan na binago ng salita ni Amang Yahweh ang iyong puso at ang iyong pamumuhay? Friends, kung nahihirapan po tayong sagutin ang tanong na iyan, kailangan nating suriin talaga ang ating mga sarili kung talaga bang tinanggap natin ang kanyang salita o nakikinig lamang po tayo. Dahil po, mga kapatid, magkaiba po ang tinatanggap sa nakikinig lamang. Tama po ba? Listen to this, my friends. Kapag tunay nating tinanggap, pag nireceive po natin ang salita ni Amang Yahweh sa ating pong buhay at hindi lamang tayo nakikinig nito, dapat nagkakaroon ng magandang pagbabago sa ating pong buhay. Tama po ba? Friends, Aba Yahweh's word was not given only to increase our knowledge, but to change our hearts and the way we live. And when we truly receive His word, there will be sins to turn away from, there will be attitudes to change, and commands to obey. Dapat may mabuting pagbabagong nangyayari po sa atin. Remember this, my friends. The clearest proof that Aba Yahweh's word has reached our hearts is not simply that we heard it, but that our lives are changed, nagbago, and we obey Aba Yahweh. Meron pong nakikitang pagsunod sa ating pong buhay sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Listen to this, my friends. Many of us, marami po sa atin, we've been reading the Bible for years. Marami po sa atin, mga kapatid, we have heard countless sermons. We have attended many Sabbath services and we have learned many passages from the Scripture. However, tandaan po natin, mga kapatid, hindi po sapat na alam lamang natin ang mga salita ni Amang Yahweh. Dahil kailangan nating hayaang baguhin ng kanyang salita ang ating mga buhay. Friends, Aba Yahweh's word works like fire. Bakit fire? Bakit para pong apoy? Because it reveals and burns away the wrong attitudes, the wrong desires, and the habits within us. It reveals what is wrong within us and removes everything that keeps us from living a holy life. At kung minsan naman ang kanyang salita, mga kapatid, ay parang martilyo o parang hammer. Aba Yahweh's word works like a hammer. Bakit po? Bakit martilyo? Bakit hammer? Dahil ang salita ni Amang Yahweh, mga kapatid, bumabasag ng ating pride. Bumabasag ng selfishness, rebellion. Binabasag nito, mga kapatid, ang katigasan ng puso ng mga tao. Hallelujah! Alam niyo, mga kapatid, this process may sometimes be painful.
However, Abba Yahweh's purpose is not to harm us or not to destroy us. His purpose, mga kapatid, is to cleanse us, transform us, and make us better believers. And this is why Abba Yahweh declared in Jeremiah 23:29, ano yung sabi niya? My message is like a fire and like a hammer that breaks rocks in pieces. Friends, the word of Abba Yahweh has the power to break what is hard and change what is wrong within us. Kaya ano po ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabing ganyan, all scripture is inspired by Yahweh and is useful for teaching, for showing people what is wrong in their lives, for correcting faults, and for teaching how to live right. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, this verse shows us that Abba Yahweh's word does not only teach us what is right. Ano pang ginagawa nito? It also shows us what is wrong and corrects the way we live. Tama po ba? Yan po ang ginagawa ng salita ng ating Amang Yahweh sa atin. But here is the problem, my friends. Itong pong problema. Many times, people only want to hear verses that comfort and encourage them. Tama po ba? Yan lang ang gusto nilang marinig. Maraming mga tao ayaw marinig, mga kapatid, ang mga salitang nagtutuwid at nagpapakita ng mga pagkakamali nila. Many people today, my friends, they want quick encouragement. Ang gusto nila yung mabilisang pampalakas ng kalooban nila. Pero ayaw nila yung tunay na pagsisisi, ayaw nila ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay, at ayaw nilang sumunod sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ang gustong magkaroon ng maayos at maginhawang buhay. Pero ayaw naman nilang talikuran ang mga maling gawain na ginagawa po nila. Kaya nga ano po ang sabi na ating Messiah Yeshua sa Luke chapter 6 verse 46, sabi ganyan ng ating Messiah Yeshua, why do you call me Master, Master? But you don't do what I say. Ano sabi ng ating Messiah Yeshua? Why do you call me Master, Master? Pero hindi nyo naman ginagawa yung pinagagawa ko o yung sinasabi ko. Napakalinaw. Tama po ba ng sinabi ng ating Messiah Yeshua? Alam nyo mga kapatid, madaling tawagin siyang Master. Madaling humingi ng pagpapala sa ating Amang Yahweh, pero ano ang sabi niya? But you don't do what I say. Ayaw ninyong gawin yung sinasabi ko. Listen to this, my friends. Ang tunay pong pananampalataya, true faith, ay nakikita po saan? Sa ating pong pagsunod. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita po sa ating pong pagsunod. And we cannot expect Abba Yahweh's word to change our lives if we only accept the verses that comfort us but reject the words that correct us. Tama po ba? Kaya kapag itinutuwid tayo ng salita ng ating Amang Yahweh, dapat wag nating patigasin po ang ating puso. Wag po tayong gumawa ng mga excuses sa ating po mga ginagawang pagkakamali. Kapag ipinapakita po ng salita ng ating Amang Yahweh ang ating pong mga kamalian sa ating pong buhay, dapat po hindi tayo gumagawa ng mga excuses. Sa halip, tanggapin po natin ito na meron pong pagpakumbaba, talikuran ang maling gawain, at sumunod sa Kanya dahil dito po nagsisimula ang tunay na pagbabago. Can everyone say hallelujah? Remember this, my friends. Abba Yahweh gave us His word to transform our hearts, to strengthen our faith, and help us become more like His Son, Yeshua, Messiah. Tama po ba?
And friends, to help us better understand yung fire and the hammer of Abba Yahweh's word, pag-usapan po natin mga kapatid, ang kaganapan noong panahon po ni Ezra. And before we go further, let us take a quick look at the background story mga kapatid sa ating pong pag-uusapan ngayon. Okay? The Israelites returned from exile and they rebuilt the walls of Jerusalem under Nehemiah's leadership. Tama po ba? Kung iyan po ay inyong nabasa mo na. And we all know that story na itinayo po nila ang wall of Jerusalem for how many days? For 52 days only. However, my friends, hindi po sapat na maitayo lamang nila ang pader ng Jerusalem. Dahil kailangan ding maibalik ang kanilang relasyon kay Amang Yahweh. Kailangan nilang na magkaroon po sila ng pusong handang makinig, handang magsisi at sumunod sa Kanya. Kaya po nang dumating ang unang araw ng ikapating buwan o first day of the 7th month, nagtipon-tipon po ang lahat ng mga tao at hiniling po nila kay Ezra, siya po yung priest, na basahin sa kanila ang aklat ng kautusan ni Amang Yahweh. At ganito po ang sabi sa Nehemiah chapter 8 verse 2. Sabing ganyan, Then Ezra the priest brought the teachings in front of the assembly. This included men, women, and any children who could understand what they heard. This took place on the first day of the 7th month. So, from early morning, mga kapatid, until noon, Ezra read Abba Yahweh's word. And everyone who could understand, men, women, and young people, stood and listened carefully because they knew the message came from Abba Yahweh. And as Ezra read and clearly explained the scriptures, something powerful happened. Ano po iyon, mga kapatid? Hindi lamang nila narinig yung mga salita ng ating Amang Yahweh. Ano nangyari po? Naunawaan pa nila ang mga ito at nakita nila kung paano nito dapat baguhin ang kanilang buhay. Can everyone say hallelujah? Kaya ano po ang sabi sa Nehemiah chapter 8 verse 8? Let's go ahead and read that. Sabi ganyan, They read the book of the law of Yahweh. They made it easy to understand and explain what it meant. They did this so that the people could understand what was being read. Friends, dito po natin makikita yung kapangyarihan ng salita ni Amang Yahweh tulad ng apoy. Ang kanyang salita, mga kapatid, ay nagbigay liwanag sa kanilang mga puso at ipinakita ang mga pagkakamaling matagal nilang hindi pinapansin. And the people realized that they had drifted away from Abba Yahweh's commandments. The fire of His word revealed the true condition of their hearts. Kaya ano po nangyari sa kanila, mga kapatid? Let's go ahead and read Nehemiah chapter 8 verse 9. Ang sabing ganyan, Then Nehemiah, the governor, Ezra the priest and scribes, and the Levites who taught the people told them, This is a holy day for Yahweh your Elohim. Don't mourn or cry. Look at this. Ano nangyari sa mga tao? All the people were crying as they listened to the reading of Yahweh's teachings. Friends, nakita niyo po mga kapatid? Did you see that? Abba Yahweh's word touched their hearts, hinipo ang kanilang mga puso, and helped them see their mistakes. Sa pamamagitan po, mga kapatid, ng salita ng ating Amang Yahweh, nakita po nila ang kanilang mga kamalian. And that's why they cried. They cried because they realized how far they had turned away from Abba Yahweh. And this was the fire of Yahweh's word working in their lives. Hallelujah! Now friends, let us see how Abba Yahweh's word works like a hammer. Okay? So,
as they understood the scriptures, they repented dahil nalaman nga nila, mga kapatid, yung kanilang kamalian. Nalaman nila na malayo na pala sila kay Amang Yahweh. Nalaman nila na nagkasala sila kay Amang Yahweh. Tama po ba? Kaya kung babasahin po natin yung next chapter, doon po sa Nehemiah chapter 9, verses 1 to 2, ganito po ang kanilang ginawa. Let's go ahead and read this. 9, verses 1 to 2. On the 24th day of the same month, the Israelite people met together. They did not eat or drink. They wore sackcloth and they put dust on their heads. The Israelite people made themselves separate from foreign people. They stood up and they told Yahweh that they were sorry for their sins. They agreed that their ancestors had also done many bad things. Friends, notice this. Pakinggan nyo po, mga kapatid. Notice this. Okay? Tignan po natin to. No one, look at this. No one forced them to repent. Okay? Wala pong naghikayat sa kanilang magrepent. Okay? Anong nangyari? Abba Yahweh's word showed them. Ipinakita ng salita ng ating Amang Yahweh na sila po ay nagkasala and Abba Yahweh's word broke through their hardened hearts. Nakita niyo mga kapatid? Abba Yahweh's word broke through their hardened hearts. Like a hammer, His word broke their pride. Like a hammer, His word broke their excuses. Like a hammer, Abba Yahweh's word broke their resistance. It moved them. It moved them to humble themselves, confess their sins, return to Abba Yahweh, and obey Him again. Can everyone say hallelujah? Alam niyo mga kapatid, the hammer did not destroy them. Abba Yahweh's word did not destroy them. It broke what was keeping them away from Him. Tama po ba? Listen to this, my friends. Sometimes, we ask Abba Yahweh to change our situation. Tama? But He first uses His word to show us what must change within us. Kahit magbago ang ating sitwasyon, kung hindi magbabago ang ating puso, maaari pa rin tayong bumalik sa dati nating maling mga gawain. Friends, the fire of His word reveals the wrong attitudes, the wrong habits that must be removed. While the hammer of His word breaks the stubbornness within our hearts. Kaya sa tuwing maririnig natin ang salita ng ating Amang Yahweh, wag lang nating itanong, ano ang natutunan ko? Wag lang nating itanong na ito yung ano pa ang natutunan ko. Dapat ang itanong natin, ano ang dapat kong baguhin sa aking sarili? Listen to this, my friends. Let Abba Yahweh's word do its work in us. Let it lead us to repentance, true change, and obedience all the time. Friends, this is the lesson from the time of Ezra. The walls restored the city, but Abba Yahweh's word restored the people. Tama po ba? The walls restored the city, but Abba Yahweh's word restored the people. Ang tunay na pagbabago nila, mga kapatid, ay nagsimula nung sila po ay nakinig, nung sila po ay nagsisi, at natutong muling sumunod sa ating Amang Yahweh. Friends, Abba Yahweh's word can rebuild more than broken walls. It can revive our hearts. It can transform our lives and lead us back
to obedience. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Now, let us move to the New Testament naman mga kapatid, and let us discover another beautiful example of the transforming power of Abba Yahweh's word as a fire and a hammer. Okay? Sa story naman na po ito na ating pong pag-uusapan ngayon, makikita natin ang dalawang believers o dalawang followers ng ating Messiah Yeshua na nawalan ng pag-asa dahil sa kanyang kamatayan. And these two followers witness the suffering of the promised Messiah. At dahil po sa pangyayaring ito ay nawalan sila ng pag-asa. Their hearts were filled with sadness and they struggled. They struggled to understand what happened to our Messiah Yeshua. Habang naglalakad po sila, mga kapatid, patungong Emmaus, lumapit po si Yeshua at sumabay sa kanila. Ngunit hindi nila nakilala po ang ating Messiah Yeshua that time. Ganito po ang sabi, Luke 24. Luke 24, verse 15 to 16, while they were talking like this, Yeshua himself came near to them. He started to walk along with them. They saw him, but for some reason, they did not recognize him. Friends, hindi po nila namalayan, habang sila po ay naglalakad, hindi po nila namalayan na si Yeshua Messiah pala mismo ang kanila pong kausap. At inakala pa nga nila na isa lamang siyang bisita. Kaya nga po, ikinwento nila sa kanya ang mga nangyari kay Yeshua na taga Nazaret. And they said that they were disappointed dahil umasa sila na si Yeshua ang magpapalaya sa Israel mula sa pamamahala ng Roma. Ngunit naglaho po ang kanilang pag-asa nang si Yeshua po ay nagdusa at namatay. Ganito po ang sabi, Luke chapter 24, verse 21. Sabing ganyan, we were hoping that he would be the one to free Israel. But then all this happened. And now something else. It has been 3 days since he was killed. Look at this, my friends. Because of everything that had happened, they began to lose hope. Ngunit sa halip na agad sabihin po ng ating Messiah Yeshua kung sino siya, anong ginawa ng ating Messiah Yeshua? Matyaga po niyang ipinaliwanag doon sa dalawa ang mga nakasulat mula kay Moses hanggang sa mga propeta. Ganito po ang sabi. Basahin po natin Luke chapter 24 verses 25 to 27. Yeshua then said to them, how silly you are. Ano sabi ng ating Messiah Yeshua sa kanila? How silly you are. You are very slow to believe everything that Yahweh's prophet said long ago. You should have known that the Messiah had to die. Only then would he return to heaven and show how great and powerful he is. Verse 27. Yeshua then began to explain to them what Moses and all Yahweh's prophets had taught. He showed them what they wrote in the Bible about himself. So ano po ang pinaliwanag? Ano po ang pinaliwanag ng ating Messiah Yeshua doon sa dalawa? Ipinakita niya na matagal nang sinabi sa mga kasulatan. Mula pa kay Moses hanggang sa mga propeta ang tungkol sa Messiah. Ipinaliwanag ng ating Messiah Yeshua na ang pagdurusa, ang kamatayan niya at muling pagkabuhay ay hindi pagkabigo, kundi bahagi po ito ng dakilang plano ng ating Amang Yahweh mula pa nung una. Yan po ang inexplain ng ating Messiah Yeshua. At pagkatapos pong ipaliwanag ng ating Messiah Yeshua doon sa dalawa, yung mga kasulatan, inanyayahan naman nila ang ating Messiah Yeshua na manatili at kumain kasama nila dahil palubog na ang araw at dumidilim na. Ang ginawa naman po ng ating Messiah Yeshua, sumama siya dun sa dalawa.
Inanyayahan siyang kumain at habang sila po ay kumakain, kinuha po ng ating Messiah yung tinapay. Nagpasalamat ang ating Messiah Yeshua. He prayed. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya yung tinapay at ibinigay doon sa dalawa. At pagkatapos noon, ano nangyari? Nabuksan ang kanilang mga paningin. At nalaman nila na ang kasama pala nila ay si Yeshua Messiah mismo. Now I want everyone to listen carefully, my friends. Listen to what they said after they realized that the one who had been with them the entire time was Yeshua Messiah himself. Tignan po natin kung anong sinabi nila. Let us read Luke 24 verse 32. Ganito pong pagkakasabi. They said to each other, when he talked to us on the road. Listen to this. Sabi ganyan, when he talked to us on the road, it felt like a fire burning in us. How exciting it was when he explained to us the true meaning of the scriptures. Hallelujah. Ano po sa Tagalog? Sinabi nila sa isa't isa nang kinausap niya tayo sa daan, parang may apoy na naglalagablab sa ating kalooban. Lubos tayong nagalak nang ipaliwanag niya sa atin ang tunay na kahulugan ng mga kasulatan. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Mga kapatid, mga kaibigan, pansinin natin ang mga malaking pagbabago sa dalawang followers na ito. Nung una, at first, naglalakad sila na puno ng kalungkutan, kabiguan, kawalan ng pag-asa. Tama po ba? Yun ang nangyari sa kanila eh. However, after Yeshua explained to them the scriptures, they were wrong understanding was corrected. Tama po. And their hope was restored. Nung napaliwanagan po ng ating Messiah Yeshua, yung dalawang to sa pamamagitan ng salita ng ating Amang Yahweh, their hope was restored. Dahil naunawaan nila na hindi nabigo ang plano ni Amang Yahweh. Nalaman nila na ang kanilang pagkaunawa ay kulang at kailangang ituwid. Tama po? Friends, remember this. Abba Yahweh's word brings light to a confused mind, hope to a hurting heart, and renewed strength to a weakening faith. Maaring may mga panahong hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay. Ngunit ipinapaalala sa atin ng salita ng ating Amang Yahweh na hindi siya nabibigo at patuloy niyang tinutupad ang kanyang mga plano. Hallelujah. Now let us read what the two followers did. Tingnan naman natin kung anong ginawa nitong dalawang nito after they realized that Yeshua was alive. Ganito po ang sabi, Luke chapter 24, verse 33 to 34, sabi ganyan, immediately they get up. Ano nangyari? Immediately, sabi ganyan, they got up and they returned to Jerusalem. There, they found the 11 apostles and other people who were with them. The people there told the two disciples, it is true. Yeshua is alive again. He has appeared to Simon. Pansinin po natin ito mga kapatid, mga kaibigan. That same hour, nung oras na yun, they get up. They returned to Jerusalem. And they told the others what had happened. Tama po? They did not keep the good news to themselves. The truth that they received moved them to act and to testify. Tama po? Friends, remember this. Abba Yahweh's word does not only make us feel encouraged. His word corrects our understanding. It restores our faith and changes the way we respond. So this is the challenge for every one of us today.
Kapag ang salita ng ating Amang Yahweh ay nagsasabi sa atin na tayo ay magsisi, kapag ang salita ng ating Amang Yahweh nagsasabi sa atin na magpatawad tayo, magbago tayo, sumunod tayo, huwag nating ipabukas, mga kapatid, na gawin ang mga ito. Tama po ba? Friends, there may be times when we also walk through seasons of disappointment, unanswered questions, or painful circumstances. And during those times or during those moments, Abba Yahweh invites us to continue listening to His Word because it brings light even when the road ahead seems unclear. Tama po? Ito po ang katotohanan. Here's the truth. Friends, the more we study Abba Yahweh's Word, the more clearly we see His work, amazing work, and understand His will. Abba Yahweh's Word is living. Abba Yahweh's Word is active. It reaches deep into our hearts, reveals what is hidden, and changes our lives. This is how His Word still works like fire and a hammer sa ating kapanahunan ngayon. Listen to this. The fire of Yahweh's Word rekindles our faith, while the hammer of His Word breaks everything that keeps us from trusting Him completely. That is why every time we open the Scriptures, every time we open the Bible, we should not only seek to learn something. We must allow Abba Yahweh to change something within us. Tama po ba? Whether we are like the people listening to Ezra or like the disciples walking to Emmaus, the invitation remains the same. Ano po yung invitation na ito? We are invited to what? To hear Abba Yahweh's Word, to understand His Word, to obey His Word, and to allow Abba Yahweh to change our lives from the inside out. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, as we close our message today, let us remember this. Sometimes we need the fire of Abba Yahweh's Word to cleanse our hearts. And other times, we need its hammer to break our pride, to break our stubbornness. Whatever we need, my friends, Abba Yahweh's Word is still living, powerful, and able to change our lives today. Mga kapatid, mga kaibigan, remember this. Hindi lamang kaalaman ang ibinigay ng salita ni Amang Yahweh sa atin, dahil kaya niya itong baguhin ang ating mga buhay. Kaya kapag narinig natin ang kanyang salita, wag lamang tayong makinig. Tanggapin natin ang katotohanan at isabuhay natin ang mga ito. Alam niyo mga kapatid, hindi po sapat ang makinig lamang tayo sa kanyang mga salita. Dahil po ang patunay na tunay nga tinatanggap natin ang kanyang salita ay makikita sa pagbabago ng ating buhay at sa pagsunod natin sa kanyang mga salita. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. As our closing passage today, my friends, let us read Ezekiel chapter 36, verses 25 to 27. You will become pure as if I splash you with clean water. I will remove all the things that make you unclean. I will take away the idols that you worship. I will give you new thoughts.
I will put a new spirit in you. You will no longer refuse to obey me. Instead, you will want to please me. I will put my spirit in you so that you obey my commands. You will be careful to obey my laws. Can everyone say hallelujah? Friends, what a beautiful promise. What a beautiful promise. Tama po ba? Abba Yahweh does not show us what is wrong to condemn us or to make us feel hopeless. Abba Yahweh exposes it dahil po mahal niya tayo at nais niyang baguhin ang ating mga buhay. When the fire of His Word reveals something wrong within us, Abba Yahweh invites us to come closer and allow Him to cleanse our hearts. And when the hammer of His Word breaks our pride, bitterness, and sinful habits, it is not meant to destroy us. It is meant to set us free and lead us back to Him. At ito po ang magandang balita, mga kapatid. Abba Yahweh does not ask us to change by our own strength. Dahil binigyan niya po tayo ng banal na espiritu upang tulungan tayo na makatupad at sumunod sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Hallelujah! Friends, remember this. No heart is too hard for Abba Yahweh to change. No sinful habit is too strong for Him to break. And no life is too broken for Him to restore. I encourage everyone today, let us not only hear Abba Yahweh's word, let us receive it, obey it, and allow it to change our lives. Let us become faithful doers of His word every day. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Tumayo po tayo at tayo po'y manalangin. Our Almighty Father Yahweh, we thank you for reminding us today that your word is like a fire and like a hammer. We thank you because your word does not merely inform us, because it transforms us into the people you have called us to be. Father, search our hearts today. And if there is anything within us that is displeasing to you, please purify us by your truth. Remove every sinful attitude and help us grow in humility, faith, and obedience each day. Father Yahweh, please teach us to love your word, to study it faithfully, to understand it clearly, and most importantly, to live it every day. May our lives reflect the character of our Messiah Yeshua, so the others or other people may see you through the way we speak, the way we serve, and the way we love. Thank you once again, Father Yahweh, for your unfailing love. Thank you for your patience, and thank you for your amazing grace. And we ask that the fire and the hammer of your word will continue to work in our hearts until the day Yeshua Messiah returns. Thank you once again, and we ask all these things through the name of your Son, our Savior, Yeshua Messiah. Hallelujah, hallelujah. Let's go ahead and raise our hands and receive the blessings from Almighty Father Yahweh. Yavareka ka Yahweh v'yishmereka, Yair Yahweh panebeleka v'ikunika, Yesa Yahweh panebeleka v'yasem leka. Shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. Hallelujah.